Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Diba? Dahil punong-puno ako ng pag-asa. Punong-puno ako na, tangina, natumba na natin ang dilawan. Pero yung pala, magkaalyado pala kayo. Nasasabi ko pa ang dilawan. Sinong kalyado ng administrasyon? Hindi ba mga dilawan? So bakit? Kailan to titigil, Mr. President, na ang First Lady ang magde-decide para sa'yo? Umasa ang 31 million sa'yo. Grabe yun, ha? Marcos ang pangalan. Marcos. Hinarap namin lahat dito. Ang mga, mga kalaban ng bayan. Mga rebelde, mga kaliwa. Dahil maasa kami, Marcos. I told you so. Sinabi ko na sa inyo yan eh. Tuwang-tuwa si Banat. Di ko alam kung may inis ako sa kanya matatawa eh. Ayaw niyong maniwala eh. Ngayon, ano nangyayari? Basta ako mga kaibigan, di ako naniniwala sa sinasabi ni Maharlika. Dilawan pa sa dilaw ang inilagay na ninyo. Diba? Mas dilawan pa sa dilaw ang inilagay ninyo dyan sa Malacanang. Kaya nga sinabi ko na sa inyo ito, di ba? Sinabi ko na sa inyo to na yung may mga narinig kasi ako, sabi nila patay na ang dilaw. Wala na yan. Hindi ko totoo yun. Hindi nyo lang alam, pinasok na ho tayo ng dilaw sa gobyerno. Nandyan na ho sila. Alam mo, ginawa nila, ito lagi nilang sinasabi to, itong mga hindot na mga ano na to, sinasabi nila na kesyo daw, si Isko Moreno pa daw yung, anong tawag mo dito? Trojan horse. Hindi ho totoo yun. Ang tunay na Trojan horse, yung talagang kasama ninyo at talagang ngayon nasa loob na, nanunungkulan na yung mga dilawan sa loob, yung mga bataan ni Marojas nandiyan na sa loob, nandiyan, yan ang talagang mga tunay na Trojan horse. Dinadamay nyo pa si Isko eh. Kita nyo nga si Isko, enjoy na enjoy sa kanyang talk show. Successful nga yung talk show niya eh. Wala siya sa gobyerno. Ngayon, sino ngayon ang namumuno dyan? Sino ngayon ang mga nakapwesto? Puro mga kamag-anak. Puro mga dilawan. Di ba? Kasi matagal nang sinasabi sa inyo yan ng mga banateros. Yung nagsasabing hindi, Marcos, alam mo, ito feeling ko nga, sinadyang binudol lang talaga kayo. Talagang binudol lang kayo na kunwari may awayang Marcos Aquino, may awayang Marcos Dilawan. Wala. Sus. Nabudol kayo. Wala namang awayan eh. Wala. Basta para sa akin, di ako nabudol mga kaibigan. Hindi ako nabudol. Nagpakaawa-awa lang si Marcos noon. Nagpakapiling kawawa. Sige, apihin nyo kami. Inapi sila ng inapi ng mga dilawan. Apihin nyo kami. Tingnan nyo. Nung inapi sila, ibinoto sila ng taong bayan. Mantakin mo kung talagang inapi sila, bakit nila inilagay sa mga pwesto itong mga dilawan? Halimbawa na lang niya si Katapang eh. Di ba? Kaibigan, bataan ni Pinoy. Bakit nyo inilagay yan dyan? Di ba doon pala, akala ko ba inapi kayo? Inapi ang mga Marcos na mga dilawan? Hindi. It's all acting. It's all politics. Sa madaling salita, binudol kayo. Kayong mga, ewan ko ba kung matatawag ko sa inyo, mga galibol na mga utu-utong loyalista. Binudol kayo at sinabing, kawawa, inapi kami ng dilaw. Pero ngayon, puro dilaw na ang nakaupo. Nabudol kayo, di ba? May panahon pa. May panahon pa para mag-isip. Bakit kasi pinaupo si Katapang dyan? Dapat hindi kasi pinapaupo mga kaibigan. Tapos si Maros nagbabalak daw. Bali-balita daw upo. Big no. Ching. Maaga pa. Lapit na mag 2 years. Sorry naman. Wala ko sinabing ganun. Wala pa 2 years yun. Kasi lagi na sinasabi 1 year, di ba? Wala pa 2 years. Wala pa 2 years, may panahon pa kayo magbago. May panahon pa kayo magbago. Wag na kayong pahuhuli. Kasi baka mamaya, bandang huli na kayo magbago. Wala na, hindi na kayo kasali. Saling pusa na lang kayo. Ako naniniwala naman ako, among all the loyalists, okay?
Ito, I truly believe in my heart, even if hindi ko gusto yung mga sinasabi nito. Pero among all the loyalists, si Maharlika ang pinakapinakikinggan noon. Kasi siya naman talaga yung una-unahan nyo, sila Sangkay, wala yun. Yung sila Coach Jared, hindi naman mga loyalista yun noong una eh. Mga theories yun eh. Ito talaga noon. Even nung panahon ni PRRD, loyalista na to. Kaya talagang ito ang pinaka may hatak noong panahon na to. Actually, siya nga at saka si Mr. Rio noon eh. Lin Miyamoto, maraming salamat. Thank you very much. Uy, pang ichiran yan ha. Thank you very much. With extra egg and seaweeds. Madam Lin, maraming salamat po. Di ba? Ngayon, you owe it to the people, Maharlika. Bumawi ka. Kasi ipinahamak mo yung ibang mga kababayan natin at dahil sa mga vlog mo no, nabudol tuloy. Pero kung ang katulad ni Prof. Clarita Carlos, na ginawa lang niya yung trabaho niya, na kahit na nagdalawang isip siya, mga palangga, mga kababayan, nagdalawang isip siya na i-report sa kanyang yung Intel report, ibigay sa presidente na itong issue sa food security, particularly dito sa sibuyas na to, gusto niya lang kasing maging transparent, na i-mention doon kung sino ang mga hoarders, sino ang mga players, di ba? So, wala eh. I mean, ganun ba sa gobyerno, pag gumawa ka ng tama, ay tatanggalin ka. Naku po, pang ilan na yan? Hindi po nalalaban yung posisyon ni Prof. Clarita Carlos. Pang ilan na yan, Maharlika? Diba? From Attorney Trixie. Bali-balita ko kasi mga kaibigan, kaya galit na galit si Maharlika sa ating mahal na First Lady. Kasi hindi ata siya in-appoint, mga kaibigan, or di ata pinagbigyan yung gusto niya. Kaya ngayon naghihimutok si Maharlika. Rodriguez, si Benny Antiporda. Pang ilan na yan? Hindi pa ba kayo nadala? Okay? And I believe masaya naman sa kanyang ngayon, sa kanyang life ngayon, pero makikita mo sa kanyang mga post, medyo may mga pahahaging, may mga patama. I don't know kung hanggang kailan niya kung kailan siya puputok. Pero ang katotohanan, yun ang problema kasi, kaya nga nung una hindi ko pinapansin yung mga banat ni Clarita kasi puro pahapyaw eh. Naiirita ako dun sa parinig. Diretsuhin nyo na lang. Wala ba kayong pagmamahal sa bayan natin, Madam Clarita? Naintindihan ko na you're medyo matanda na po kayo, ayaw nyo na siguro ng stress, kaya lang pinasok nyo yan pumayag kayo, hinayaan nyo yung appointment. So you owe it to the Filipino people what is really happening in our country, what is really happening to our government. You owe it to the people. Tinanggap nyo yan, madam eh. Sorry, kaya nung una hindi ko masyadong pinapansin yung parinig eh. Mas gusto ko ng konkretong at ito nga, mukhang may mas alam si Maharlika sa mga nangyari, kaya ako piniplay dito. Mr. President, hindi totoo, sana naman maging tapat tayo sa taong bayan, na hindi totoong hindi masaya si Clarita Carlos. Baka naman kayo ang hindi masaya kasi dahil sa intel niya. Naku po! Di ba? Bakit tatanggalin ng isang tao? Okay lang kung tatanggalin siya kung talagang hindi siya productive sa kanyang trabaho. Pero kung tatanggalin nyo lang ang isang tao, isang appointees ni First Lady, dahil sa kanyang nabigay sa inyong report, kung sino-sino ang mga taong sangkot sa sibuyas, niloloko natin yung taong bayan. The reason why hindi ako ni piso, hindi ako nanghingi sa inyo. Hindi ako nagpabayad sa inyo dahil gusto kong maging part ng pagbabago at pagbangon. Kasi kung maging katulad ako ni Tuning at ni Taning, Nako! mga kaibigan. Ano, yung mahilig sa hosto? Naubos ang pera. Kaya 7-Eleven na lang kumakain. Panay hosto kasi sa Japan. Ang mahal naman kasi ng hostuhan dyan sa Japan eh. Lalo na yung mga hapon dyan. Yung mga, alam mo dyan, huwag ko magagalit ang mga Japanese ha. Yung mga hosto dyan sa Japan, pag mas mukhang babae yung lalaki, yun ang mas gwapo. Kasi napakarami dyan sa Kabukitsu. Konti na nga lang, baka umabot na lang ng mga 1 o 2 linggo. Baka paminta na rin ako eh. Sa gagwapo ng mga hosto dyan. Tama-tama pa naman, sa gabi pa naman, tulog na ang mga mokagis, bumababa ako para kumain ng street food. Actually, ito sasabihin ko, atin-atin lang naman to ha. Huwag nyo sasabihin sa mokagis ha. Hindi naman talaga ako kumakain ng street food. Tinitingnan ko lang yung mga hosto kasi ang cute nila. Kaya naman no wonder na ubus ang pera ni 7-Eleven eh. Na lumalamon sa ngalan ng pagtitira o kasinungalingan. Wala talagang babangon ng Pilipinas. Balikan natin. Kaya pinag-initan si Rodriguez. Dahil doon sa issue ng conflict of interest, chuchuchung ganyan. Pero ito yung nasa Intel kamag-anak ng First Lady, yung mga sangkot. Nako! Kamag-anak? Kamag-anak! O diba, initial lang ang binigay ko sa inyo. But ito, kamag-anak. So, sino ang babang? Sino ang pinagluloko natin? At bakit? Ito, tanong ko lang. Bakit ang First Lady ang nagbibigay, may hawak ng pera? Ito na, todo na natin to. Naku, todo mo na! Isagad mo na! Ayoko nga patumpik-tupik pa. Isang beses na tayo mabuhay para sa katotohanan. Bakit siyang may hawak ng pera para magbigay ng mga allowance?
Ito yung nakarating sa atin, mga palangga. Ano? Si Ma'am Shi may hawak ng pera? Allowance? Grabe. Di maganda yun, ha? Allowance nino yan? Ng mga patay gutom nilang vlogger? Grabe ka na. Ang sakit mo naman pagsalita naman. Banat ba yung pangit mo? Pero di ako salo doon, mga kaibigan. Bago lang kasi tayo eh. Di na nabutan yung mga ganyang klaseng issue. Mamaharli ka, ha? Grabe. Si Ma'am Shi daw. Di maganda yung mga paratang mo. Tapos na. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.